Kakatigil lang ng ulan nang mula sa direksyon ng tubuhan, may humalimuyak na masangsang na amoy, parang kalawang na bakal na pinunit mula sa kailaliman ng lupa sa tabi ng ilog Pulangi. Tatlong binatilyong naghahanap ng panggatong ang biglang natigilan. Sa ibabaw ng maitim na tubig, may isang bagay na dahan-dahang lumulutang, nababalot ng makapal na itim na plastik. Tila nakatitig ito sa kanila kahit walang mga mata. Nang lumapit ang isa sa kanila at tinusok ng sanga ang bulto, tumalsik ang malapot na likido at ang amoy ay kumapit sa kanilang lalamunan. May isang piraso roon na hindi dapat naroroon. Hindi pag-aari ng hayop, hindi pag-aari ng sinumang may nais pang makilala. Kinagabihan, isang ugong ng motor ang huminto sa likod ng bakuran ni Santiago de la Cruz, patay ang mga ilaw. May narinig na kalansing ng metal. Isang pigil na paghinga at ang sahig na gawa sa kahoy ay yumanig na para bang may itinatagong lihim na lagusan. Sabi ng mga taga-baryo, baka raw mga bakalang na hindi mapakali. Ngunit ang ilog ay may sariling alaala. Isinasauli nito ang lahat ng pilit na inilulubog ng tao. Ang umaga sa baryo San Isidro sa Bukidnon ay laging nagsisimula sa amoy ng basang lupa at sa sunod-sunod na tilaok ng mga tandang. Mababa pa ang hamog na nakabitin sa mga damuhan habang ang sikat ng araw ay sumusubok na tumagos sa pagitan ng mga puno ng mahogany. Sa gitna ng lamig ng umaga, nakatayo ang isang simpleng bahay na may pader na yari sa pinaghalong semento at kahoy, pag-aari ng isang magbabakang nagngangalang Santiago, Santi de la Cruz. Ang 43 anyos na lalaki ay kilala sa pagiging palakaibigan, palangiti, at bihirang lumiban sa anumang gawain sa kanilang barangay. Bago pa man matapos ang panawagan para sa dasal sa umaga, nasa kulungan na ng kanyang mga baka si Santi. 6 na limousin cattle ang alaga niya, lahat ay mukhang matataba at malulusog. Ang kanyang mga braso, na hinubog ng mabigat na trabaho, ay mahigpit na hawak ang pala, nililinis ang dumi habang marahang humuhuni ng isang lumang kundiman. Ang ungol ng mga baka at ang lagaslas ng tubig mula sa timba ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa umaga. Ang grasya hindi kailangang habulin. Sapat ng ipagpasalamat at kusa itong darating, iyon ang palagi niyang sinasabi sa sinumang kapitbahay na nagrereklamo sa buhay. Ang simpleng kasabihang iyon ang nagbigay sa kanya ng respeto ng marami. Para sa mga taga San Isidro, si Santi ang huwara ng isang tunay na lalaking probinsyano, masipag, magalang, at laging handang tumulong sa kapwa. Kinaumagahan, tulad ng dati, dumaan si Mang Cardo, isang matandang magsasaka na hindi kalayuan ang bahay, bitbit ang asarol sa balikat. Santi, palaki ng palaki ang mga alaga mo, ah. Baka sa susunod, ikaw na ang maging hari ng karnihan dito, biro niya sabay tawa. Lumingon si Santi, pinunasan ang pawis sa noo. Sana nga po, Mang Cardo. Kapag pinalad, tutulong ako sa pagpapaayos ng daan papunta sa mga bukid. Naku, kung lahat ng tao dito ay katulad mo, siguradong unlad ang baryo natin, sagot ni Mang Cardo bago nagpatuloy sa paglakad. Sa loob ng bahay, ang kanyang asawang si Elena de la Cruz ay naghahanda ng sariwang gatas na kakagatas pa lamang para ibenta sa palengke. Ang babaeng may mahinhing kilos ay laging tinitiyak na maayos ang kanilang tahanan. Sa hardin, ang mga paso ng makukulay na bulaklak ay maayos na nakahanay, lumilikha ng isang pakiramdam ng init at kapayapaan. Sa unang tingin, ang buhay ng pamilyang ito ay perpekto. Ang dalawa nilang anak, sina Nina at Ben, ay lumalaking malusog at masayahin. Madalas silang makitang naglalaro ng bola sa daan ng lupa sa harap ng kanilang bahay, tumatawa ng walang inaalala. Subalit, sa likod ng maamong mukha ni Santi, mayroong isang bagay na mahirap ipaliwanag. Minsan, paglubog ng araw, matagal siyang nakatayo sa harap ng kulungan, nakatingin sa direksyon ng maliit na kakahuyan sa dulo ng baryo, kung saan mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Ilang beses na siyang nakita ng mga residente roon, nakatayo ng hindi gumagalaw, na para bang may hinihintay. Isang hapon, nang halos palubog na ang araw, si Miguel Reyes, isang 20 anyos na binatilyo na nakatira sa kabilang bahay, ay dumating na may dalang dayami. Manong Santi, heto po ang dayami galing sa bukid ni Mang Cardo. Para raw pandagdag sa pagkain ng mga baka. Ngumiti ng malugod si Santi. Salamat, Miggy. Mabait ka talagang bata. Inilapag ni Miguel ang dayami malapit sa kulungan, ngunit napansin ng kanyang mga mata ang isang bagay sa likod ng pinto ng bodega.
Saglit niyang nakita ang anino ng isang malaking parang aparador na tinatakpan ng itim na trapal. Hindi niya ito nakita ng malinaw dahil mabilis na isinara ni Santi ang pinto. Pasensya na, Miggy. Maraming lamok sa loob, baka makagat ka pa, mabilis niyang sabi. Normal ang tono ng kanyang boses, ngunit ang kanyang ngiti ay tila pilit. Tumango na lang si Miguel, bagamat nagsimula ng tumubo ang pagtataka sa kanyang isipan. Mabilis na dumating ang gabi sa San Isidro. Ang huni ng mga kuliglig at ang lagaslas ng ilog sa likod ng bahay ang karaniwang pampatulog para sa mga taga-baryo. Ngunit para kay Elena, ang mga nagdaang gabi ay may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang asawa ay mas madalas nang umalis ng hating gabi na ang dahilan ay maghahatid ng order na karne sa mga suki sa syudad. Sa tuwing magtatanong siya, iisa lang ang sagot. Para sariwa pa pagdating ng umaga, Elena. Gusto ng mga taga-syudad ang bagong katay. Sa isang gabing tinanong niya kung bakit kailangan ganoon ka-late, nanahimik lang si Santi bago marahang nagsalita, kung hindi ko ihahatid ngayon, baka sa iba na sila kumuha. Hindi na kumontra si Elena, ngunit sa kanyang puso, mayroong isang hindi mapakaling pakiramdam na patuloy na bumabagabag sa kanya. Minsan, nagigising siya sa kalaliman ng gabi, naririnig ang tunog ng motor ni Santi na papunta sa kanluran, ang direksyon patungo sa maliit na kakahuyan. Ilang araw ang lumipas, ang mga kilos ni Santi ay lalong nagdulot ng pagtataka sa mga residente. Nagsimula na siyang tumanggi kapag niyayang sumama sa ronda ng mga tanod o sa pulong ng barangay, gayong dati ay hindi siya lumiliban. Sabi niya, marami raw siyang bagong order. At ang mas nakapagtataka, ang aso ni Mang Cardo, na karaniwang tahimik, ay madalas nang tumatahol sa direksyon ng kulungan ni Santi tuwing hating gabi. Isang umaga, napadaan si Miguel sa harap ng bahay ni Santi at nakaamoy siya ng kakaibang alingasaw mula sa likod ng kulungan. Hindi ito ang karaniwang amoy ng baka, kundi amoy ng kalawang na bakal na maihalong matinding lansa. Inisip niyang baka nagkatay ng baka si Santi. Ngunit wala siyang narinig na anumang ingay ng hayop. Tanging ang tunog lamang ng isang mabigat na bagay na dahan-dahang ginigilis, parang kahoy na itinatabon sa isang butas. Nang mataas na ang sikat ng araw, lumabas si Santi mula sa likod ng bahay na may dalang malaking timba. Marumi ang kanyang mga kamay at ang kanyang leather jacket ay puno ng mga talsik ng maitim na pula. Nasugatan po ba ang baka? Tanong ni Miguel. Tumawa ng maikli si Santi. Nadulas kanina. Nagasgasan ang paa. Nililinis ko lang. Ngunit ang tawang iyon ay walang buhay. Pilit na ngumiti si Miguel. Subalit sa kanyang dibdib, mayroong kumakabog, isang masamang kutob na hindi pa niya lubos na maunawaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng tulad ng dati. Patuloy na binabati ni Santi ang lahat, sumasali sa mga kwentuhan, at tumatawa kapag nakikipagbiruan sa mga bata sa daan. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang kislap sa tuwing may babanggit tungkol sa ilog sa likod ng kanilang bahay, na para bang mayroon siyang laging gustong itago roon. At nang muling dumilim, nakatayo si Elena sa bintana, pinagmamasdan ang likod ng kanyang asawa na papalayo sakay ng motor, nilalamon ng kadiliman. Dala ng hangin ang isang malamig na bulong mula sa direksyon ng kakahuyan. At sa unang pagkakataon, nanalangin siya ng may nanginginig na boses, sana, kung anuman ang itinatago ni Santi, hindi ito mas madilim kaysa sa aking mga panaginip. Kinagabihan, mas maalinsangan ang hangin sa San Isidro kaysa karaniwan. Ang hihip nito mula sa kakahuyan ay may dalang amoy ng basang lupa na maihalong malabnaw na amoy bakal, tulad ng dugong matagal ng natuyo. Sa kanyang maliit na kwarto, hindi mapakali si Miguel Reyes. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng jacket ni Santi na puno ng maitim na mansa. Bandang 11:00 ng gabi, muling narinig ang ugong ng motor mula sa bahay ni Santi. Dahan-dahang bumangon si Miguel, hinawi ang kurtina ng bintana. Mula sa siwang, nakita niya ang motor ni Santi na marahang tumatakbo papunta sa likod ng bahay, patungo sa kulungan. Patay ang ilaw nito, ngunit ang anino niya ay malinaw pa ring tumatago sa manipis na hamog ng gabi. Ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay dinaig ang kanyang takot. Kinuha ni Miguel ang kanyang jacket at isang maliit na flashlight at lumabas ng walang ingay. Umikot siya sa likod, dumaan sa sagingan sa gilid ng kanilang bahay, naghahanap ng pwesto kung saan makikita niya ang kulungan ng hindi napapansin.
Mula sa siwang ng mga dahon ng saging, nakita niya ang pinto ng kulungan na bahagyang nakabukas. Isang malamlam na ilaw ang tumatama sa sahig na lupa na basa. Ilang minuto ang lumipas, may narinig siyang tunog ng sasakyang huminto sa daan sa likod ng baryo. Patay ang mga ilaw nito, ngunit nakita ni Miguel ang hugis nito, isang itim na van na walang plaka. Dalawang lalaki ang bumaba, bawat isa ay may bitbit na malaking kulay abong kahon, parang mga ice chest. Mabilis silang naglakad patungo sa kulungan. Lumabas si Santi mula sa loob, suot ang kanyang leather jacket at mga guwantes na goma. Hindi sila nagsalita ng malakas, puro senyasan lang ng kamay. Binuksan ng isang lalaki ang kahon at saglit na nakita ni Miguel ang malamig na likido sa loob na kumikinang sa tama ng ilaw. Mabilis na tumango si Santi at pagkatapos ay binuksan ang isang tabla sa sahig sa dulo ng kulungan. Isang marahang kaluskos ng bakal ang narinig, parang isang metal na pinto na ginigilis. Kumabog ng malakas ang puso ni Miguel. Sa ilalim ng sahig na iyon, nakita niya ang isang malamlam na ilaw at narinig ang ugong ng isang maliit na makina, maaaring generator o isang palamigan. May silong sa ilalim, bulong niya, halos walang boses. Nagsalita ang isa sa mga lalaki, malalim ang boses. Bilis, huwag patagalin. Maikli ang sagot ni Santi. Kalma. Lahat ayos. Ibaba na iyan. Napalunok si Miguel. Gusto na niyang umatras, ngunit ang kanyang mga paa ay humakbang pa ng kalahating metro. Sa sandaling iyon, isang aso ang biglang tumahol mula sa daan. Agad na itinutok ng isang lalaki ang flashlight sa paligid. Ang puting ilaw ay gumala sa sagingan at halos tumama sa mukha ni Miguel. Mabilis siyang yumuko sa likod ng puno ng saging, pinipigil ang hininga. Huminto ang ilaw sa tapat niya ng ilang segundo bago lumipat. Nang bumalik na sa normal ang lahat, dahan-dahang umatras si Miguel at tumakbo ng buong bilis pabalik sa kanyang bahay. Humahingal siya, nanginginig ang dibdib. Isinara niya ng mahigpit ang pinto at sumandal sa dingding. Ang amoy ng basang lupa ay nanatili sa kanyang damit. Kinaumagahan, payapa pa rin ang anyo ng baryo. Ang mga bata ay papasok sa eskwela, ang mga ina ay nagbibilad ng palay, at si Santi ay nakitang nakikipagbiruan sa isang tindahan, tulad ng dati. Walang anumang bakas na may kahina-hinalang nangyari kagabi. Pinagmasdan siya ni Miguel mula sa malayo. Nakangiti ang lalaki, ngunit ang ngiti niya ay malamig, tulad ng isang taong sanay ng magsinungaling. Tanghali nang lakasan niya ang kanyang loob na pumunta sa kulungan sa dahilan na gusto niyang tumulong magpakain ng baka. Hindi tumanggi si Santi, bagkus ay sinalubong pa siya ng malugod. Uy, Miggy, ang sipag mo naman. Sige, pasok ka. Tulungan mo akong maglinis, sabi niya ng magaan. Nagpanggap si Miguel na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ang sahig ng kulungan ay malinis, masyadong malinis para sa isang lugar ng mga alagang hayop. Sa sulok kung saan niya nakita ang bukas na tabla kagabi, ngayon ay natatakpan na ng bunto ng basang dayami. May manipis na amoy pa rin ang lansa, kahit na maihalong amoy ng sabon. Bakit po bagong hugas ang sahig? Maingat niyang tanong. Saglit na natigilan si Santi bago sumagot. May namatay kasing baka kagabi. Kinatay ko rito. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Formal ang tono ng kanyang boses, ngunit hindi ito nakatingin ng diretsyo. Yumuko si Miguel, nagkunwaring naniniwala. Ngunit alam niyang may mali. Nang palabas na siya, napako ang tingin niya sa isang timba malapit sa pinto. Mayroong maitim na pulang mansa sa gilid nito. Masyadong matingkad ang kulay para maging dugo ng hayop. Napalunok siya, pinipigilan ang sarili na mataranta. Uwi na po muna ako, Manong, mabilis niyang sabi. Ngumiti ng malapad si Santi, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Salamat, Miggy. Mamayang hapon, daan ka ulit, ha? Bibigyan kita ng sariwang gatas. Pagkalabas, naglakad ng mabilis si Miguel, halos tumakbo. Sa kanyang dibdib, ang kutob ay naging isang tunay na takot. Ano man ang itinatago sa ilalim ng kulungang iyon, sigurado siyang hindi na ito tungkol sa mga baka. Nang gabing iyon, ang San Isidro ay binalot ng makapal na kadiliman. Walang mga bituin, walang buwan.
Ang katahimikan ay napakatindi, kaya't kahit ang lagitik ng mga kawayan sa likod bahay ay malinaw na naririnig. Si Miguel Reyes ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang lumang cellphone. Sinigurado niyang puno ang baterya nito. Ngayong gabi, desidido siyang kumuha ng ebidensya sa lahat ng kanyang nakita. Bandang 11:30, muling narinig ang ugong ng makina mula sa direksyon ng bahay ni Santi de la Cruz. Ngunit ngayon, hindi lang isa, kundi dalawang sasakyan. Sumilip si Miguel mula sa bintana. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tuluyang patay. Nakita niya ang anino ng 4 na taong bumaba, bitbit ang malalaking kahon. Lumabas si Santi sa harap ng kulungan, suot ang parehong leather jacket. Hindi malinaw ang kanilang pinag-uusapan, ngunit narinig ni Miguel ang ilang salita, stock handa ng ipadala bago mag-umaga. Itinutok ni Miguel ang kamera ng kanyang cellphone at nagsimulang mag-record mula sa likod ng bakod. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang malamlam na ilaw mula sa maliit na flashlight sa kulungan ay nagdulot ng malabong imahe, ngunit sapat na para makita ang mga taong abala sa paglilipat ng kung ano mula sa sasakyan papasok. Ilang minuto ang lumipas, narinig na naman ang pagbukas ng metal na pinto. Ang ugong ng makina sa ilalim ng lupa ay umandar at pagkatapos ay dahan-dahang nawala. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Gusto niyang lumapit ng kaunti, ngunit biglang kumislap ang maliit na ilaw mula sa screen ng kanyang cellphone, tumama sa bakal na bakod. Sino yan? Isang malalim na boses mula sa kulungan ang bumasag sa katahimikan. Nataranta si Miguel. Agad siyang tumakbo, tumago sa kadiliman nang hindi na na-off ang kamera. Narinig niya ang mabibigat na yabag na humahabol sa likuran. Humahingal siya. Halos matumba siya sa maputik na lupa. Tinawid niya ang sagingan, nilundag ang bakod ng kanilang bahay, at mabilis na isinara ang pinto. Sa labas, huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang bahay. Tahimik. Tanging ang hangin lang ang dumadaan sa mga siwang ng kahoy. Nakatayo si Miguel na parang bato, hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, lumayo ang mga yabag. Tiningnan niya ang screen. Madilim ang record, ngunit malinaw na narinig ang sigaw ng isang tao, hulihin pag nakita, at ang tunog ng isang metal na bagay na bumagsak ng malakas sa sahig. Napaupo si Miguel, sumandal sa dingding. Nanginginig ang kanyang katawan. Alam niyang hindi na lang siya isang saksi ngayon, kundi isang target. Kinaumagahan, maputla ang kanyang mukha. Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa tindahan, sinubukan niyang kumilos ng normal, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa bahay ni Santi. Kakaiba. Ngayong umaga, saradong-sarado ang bahay. Walang ingay ng baka, walang anumang aktibidad tulad ng dati. Isang bagay lang ang kapansin-pansin, isang bagong itim na trapal ang tumatakip sa buong gilid ng likod ng kulungan. Bakit kaya bihirang makita si Manong Santi? Tanong ni Mang Cardo. Baka may sakit, maikling sagot ni Miguel, ngunit sa isip niya, alam niyang may itinatago si Santi. Tanghali nang lakasan niya ang loob na pumunta sa barangay hall para kausapin si Kapitan Alvarez. Kapitan, gusto ko lang po sanang magtanong. Kung may kahina-hinalang gawain sa gabi, kanino po pwedeng i-report? Tiningnan siya ng kapitan nang may pagdududa. Bakit? May nakita ka ba, Miguel? Nag-alinlangan si Miguel sandali pagkatapos ay umiling. Wala naman po. Nagtatanong lang. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Kung may koneksyon si Santi sa mga maimpluwensyang tao, maaaring manganib ang kanyang buhay. Nang hapong iyon, habang pauwi siya at dumadaan sa maliit na ilog sa likod ng bahay ni Santi, isang aso ni Mang Cardo ang malakas na tumahol patungo sa tubig. Lumingon si Miguel. Sa gitna ng malabong agos, may nakita siyang parang isang malaking itim na bulto na sumabit sa bato. Lalapitan sana niya, ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumitaw si Santi sa gilid ng daan. Miguel, tawag niya na may malapad na ngiti. Nag-iisa ka. Huwag kang masyadong lumapit sa ilog ng ganitong oras. Delikado. Maraming ahas. Malumanay ang tono ng kanyang boses. Ngunit ang mga mata ni Santi ay matalim, nanunuot. Dahan-dahang umatras si Miguel. Opo, Manong. Dumaan lang po ako.
Mabuti. Mag-ingat ka. Mabilis na umalis si Miguel nang hindi na lumingon pa. Pagdating sa bahay, pinakinggan niyang muli ang recording mula kagabi. Ngayon, nilakasan niya ang volume. Sa pagitan ng mga yabag at kaluskos ng bakal, maririnig ng malabo ang boses ni Santi na nagsasabing, ibaba ng mabilis, huwag hayaang mabasa. Order to ng ospital. Matagal na tinitigan ni Miguel ang screen ng kanyang cellphone. Ang mga salitang ki-order ng ospital ay umalinggaw sa kanyang isipan. Alam niyang anuman ang nangyayari, ito ay lumalagpas na sa hangganan. Mamayang gabi, desidido siyang ipadala ang recording ng Anonymous. Ngunit bago pa niya ito magawa, mula sa malayo ay narinig niya ang ugong ng isang motor na humihinto sa harap ng kanyang bahay. Isang boses na kilalang-kilala niya, ang ugong ng motor ni Santiago Adinata. Huminto ang ugong ng motor sa tapat mismo ng bahay. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya si Santiago de la Cruz na bumaba, bit-bit ang helmet sa isang kamay. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya ay gumagala sa paligid, na para bang may hinahanap. Miguel, tawag niya sa isang palakaibigang tono. Gising ka pa pala. May dala akong sariwang gatas. Kakagatas lang. Nanigas si Miguel sa likod ng pinto. Ang boses na iyon ay kasing palakaibigan ng dati, ngunit sa hindi malamang dahilan, ito ay may dalang lamig ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, nilakasan niya ang loob na sumagot. Opo, Manong. Sandali lang. Bahagyan niyang binuksan ang pinto. Ngumiti si Santi at iniabot ang isang bote ng gatas. Para sa'yo. Sabi mo, gusto mo nito. Ah, salamat po, Manong. Huwag kang mahiya. Natutuwa ako kapag may mga kabataang masipag na tulad mo. Natahimik sila sandali. Tanging ang huni lang ng mga kuliglig ang naririnig. Tinitigan ni Santi ang mukha ni Miguel ng mas matagal kaysa karaniwan. Nananatili ang ngiti sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Ang tanong ay tumusok na parang kutsilyo. Halos mawala ng salita si Miguel. Oo po. Nakatulog naman po. Bakit po? Wala naman. Narinig ko kasing malakas ang tahol ng aso mula sa direksyon ng bahay mo. Akala ko may nakita kang magnanakaw. Sinubukan ni Miguel na tumawa. Baka daga lang po, Manong. Tumawa rin si Santi ng maikli pagkatapos ay tinapik ang balikat ni Miguel. Nga. Pwede. Mag-ingat ka, ha, Miggy. Ang mga gabi dito, minsan maraming kakaibang nangyayari. Nang makaalis si Santi, mabilis na isinara ni Miguel ang pinto. Nasa kamay pa rin niya ang bote ng gatas. Nang ilapag niya ito sa mesa, may napansin siya. May maliit na pulang mansa sa liig ng bote, parang bakas ng natuyong dugo. Agad niya itong itinapon sa lababo at hinugasan ang kanyang mga kamay ng paulit-ulit, ngunit ang lamig sa kanyang balat ay ayaw mawala. Kinaumagahan, nagpa siya si Miguel na kailangan niyang kumilos. Pumunta siya sa isang maliit na computer shop sa gilid ng highway, in-upload ang video recording sa isang anonymous na email at ipinadala sa address ng regional police. Isang maikling mensahe ang isinulat niya, pakisiyasat po ang rancho ni Santiago de la Cruz sa baryo San Isidro. May kahina-hinalang aktibidad, kabilang ang paghahatid ng mga kargamento sa isang ospital. Hindi po ako pwedeng magpakilala, baka manganib ang buhay ko. Pagkatapos ipadala, agad siyang umalis. Nagsimula ng kumulimlim ang langit. Sa daan pa uwi, dumaan ang motor ni Santi mula sa kabilang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata sandali. Ngumiti si Santi, ngunit pakiramdam ni Miguel ay alam ng lalaki kung ano ang kanyang ginawa. Kinagabihan, mas tumindi ang tensyon. Kumukurap-kurap ang ilaw sa bahay ni Miguel. Mula sa labas, may narinig siyang marahang mga yabag na dumadaan sa bakod. Pinatay niya ang ilaw at sumilip sa bintana. Dalawang anino ang nakatayo sa harap ng bahay ni Santi, mabilis na nag-uusap. Itinuro ng isa ang bahay ni Miguel. Sumikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umatras, kinuha ang cellphone, at binuksan ang voice recorder. Ngunit nang hahakbang na siya papunta sa likod pinto, isang malakas na katok ang biglang umalingaw-ngaw. Tok!
Talk. Miguel, buksan mo to. Ako to. Ang boses ni Santi ay malumanay, ngunit alam ni Miguel na sa likod ng tonong iyon ay may nakatagong banta. Hindi siya sumagot. Miguel, alam kong tapat kang tao. Hindi maganda kung may hindi tayo pagkakaunawaan, patuloy ni Santi. Lalong lumakas ang katok. Halika, lumabas ka saglit. Gusto ko lang makipag-usap. Pinigil ni Miguel ang hininga, yakap ang cellphone. Huminto ang katok. Natahimik. Ngunit mula sa bintana sa likod, nakita niya ang anino ng isang tao na naglalakad, umiikot sa kanyang bahay. Yumuko siya, gumapang sa ilalim ng mesa at naghintay. 5 minuto, 10 minuto. Wala nang ingay. Nang makasiguro siyang nakaalis na sila, sumilip siya sa labas. Tahimik ang daan. Ngunit sa kahoy na bakod sa harap, nakita niya ang isang gasgas ng kutsilyo, bumubuo ng maliliit na letra. Nakikita pero tahimik. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Alam niyang hindi na lang siya pinaghihinalaan ni Santi, binabalaan na siya nito. Sa malayo, dumagundong ang kulog. Bumuhos ang malakas na ulan, binabasa ang buong baryo. Tumingin si Miguel sa direksyon ng kulungan ni Santi, na malabong natatanaw sa likod ng hamog ng ulan. Ang maliit na ilaw doon ay nananatiling bukas, malamlam at kumukurap, na parang isang matang nagmamanman sa dilim. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto niya na anuman ang kanyang ibunyag, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Bumuhos ang ulan ng walang tigil mula pa kaninang madaling araw. Paminsan-minsan, ang kidlat ay nagbibigay liwanag sa kulungan ng baka ni Santi de la Cruz, inilalantad ang basang pader nitong kahoy. Sa loob ng bahay, si Elena Adinata ay mag-isang nakaupo sa sala. Hindi pa umuuwi ang kanyang asawa mula pa kagabi. Ang cellphone ni Santi, na dati niyang naririnig na tumutunog, ay ngayon ay tuluyan ng patay. Tulog na ang kanilang mga anak na sina Nina at Ben, ngunit hindi maipikit ni Elena ang kanyang mga mata. Ang pag-aalalang ilang buwan na niyang itinatago ay ngayon ay naging isang tunay na takot. Mayroong mali at alam niyang hindi na ito simpleng kutob lamang. Tumayo siya, kumuha ng flashlight, at dahan-dahang naglakad patungo sa bodega sa likod, ang lugar kung saan pinagbawalan siyang pumasok ni Santi ilang buwan na ang nakalipas. Sa tuwing magtatanong siya, maikli lang ang sagot ni Santi, maraming matutulis na gamit, delikado. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang takot ay natalo ng kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Pagbukas pa lang ng pinto ng bodega, isang matapang na amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng bakal, pinaghalong dugo at kemikal. Itinutok niya ang flashlight sa isang mahabang metal na mesa, at sa ibabaw nito ay may isang asul na trapal na puno ng maitim na mansa. Napalunok si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa dulo ng mesa ay nakatayo ang isang malaking puting ice chest na may makapal na sulat sa takip nito, human organ, fragile. Nanginginig ang kanyang kamay. Bahagyan niyang binuksan ang takip ng cooler at agad na napigilan ang isang sigaw. Sa loob, sa gitna ng mga transparent na plastic bag, naroon ang mga organo ng tao. Mayroon pang buo, mayroon ng nangingitim. Hindi siya makahinga, halos matumba ang kanyang katawan. Mabilis niyang isinara ang cooler at umatras ng nanginginig ang mga tuhod. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, lahat ng piraso ng takot na matagal na niyang binaliwala ay ngayon ay malinaw na nabubuo. Ang bawat gabi na umaalis si Santi, ang amoy metal sa kanyang damit, ang trapal sa kulungan, lahat ay hindi nagkataon lamang. Isang yabag sa labas ang nagpatigil sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng isang estanteng kahoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Santi, dala ang basang kapote at isang maliit na flashlight. Tense ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa ice chest. Tumingin siya sa paligid at bumuntong hininga. Alam kong nandito ka, Elena, sabi niya, formal ngunit malinaw ang boses. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga. Bakit hindi ka nalang manahimik? Sinabi ko ng lahat ng ito ay para sa pamilya natin. Papalapit ang kanyang mga yabag. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay, ngunit hindi sinasadyang nasagi ng kanyang paa ang isang walang lamang timba.
Ang kalansing ng metal ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumingon si Santi. Sa isang iglap, itinutok niya ang flashlight sa direksyon ng estante kung saan nagtatago si Elena. Lumabas ka, sigaw niya. Lumabas si Elena, basang-basa ng luha ang mukha. Santi, anong ginagawa mo? Diyos ko, ano ang lahat ng ito? Matagal siyang tinitigan ni Santi pagkatapos ay yumuko. Nanginginig ang kanyang boses. Wala akong pagpipilian, Elena. May mga pasyenteng nangangailangan ng organo. Ako lang ang tagapamagitan. Wala akong pinapatay. Naghahatid lang ako. Humagulgol si Elena. Alam mo ba kung ano ang ibinebenta mo? Hindi yan baka, Santi. Tao yan. Hinawakan ni Santi ang kanyang buhok sa pagkabigo. Ayoko. Pero kung hihinto ako, pupunta sila sa bahay na to. Kukunin nila ang mga bata. Natahimik sila. Tanging ang tunog lang ng ulan sa bubong ang naririnig. Niyakap ni Elena ang sarili. Takot na may halong awa. Masyado ka ng malayo, Santi. Hindi na ito mapapatawad. Tiningnan siya ni Santi ng mga matang walang emosyon. Gusto mong mag-report? CJ. Pero kapag nagsalita ka, tayong lahat ang unang mamamatay. Nanahimik si Elena. Ang mga salitang iyon ay hindi parang banta, kundi isang mapait na katotohanan. Alam niyang si Santi ay hindi na ang lalaking dati niyang kilala. Nagbago na siya, nabihag sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Dahan-dahang isinara ni Santi ang ice chest at tiningnan si Elena. Simula ngayong gabi, huwag ka nang magtanong. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat. Lumabas siya, iniwan si Elena na nakaupo at nanghihina sa sahig. Nang sumara ang pinto, muli niyang tiningnan ang ice chest. Ang kanyang mga luha ay humalo sa mga patak ng ulan na tumutulo mula sa bubong. Sa kanyang puso, alam niyang kung mananahimik siya, ang kasalanang ito ay magpapatuloy. Ngunit kung magsasalita siya, baka ang buong pamilya niya ang mawala. At sa labas, si Miguel, nakararating lang mula sa computer shop, ay nakita ang liwanag ng flashlight na gumagalaw sa bodega ni Santi. Alam niyang may nangyari at ng gabing iyon, ang bagyo ay hindi pa talaga nagsisimula. Kinaumagahan, tumila na ang ulan ngunit mabigat pa rin ang hangin. Maputik ang lupa at sa hangin ay may amoy ng halumigmig na nakakasakal. Si Miguel Pracoso ay nakaupo sa beranda ng bahay na may mapupungay na mata. Hindi siya nakatulog kagabi. Ang recording na ipinadala niya sa pulisya ay wala pa ring sagot, ngunit sigurado siyang, sa lalong madaling panahon, darating ang mga otoridad. Ang hindi niya alam ay kung gaano katagal pa bago matuklasan ni Santi ang lahat. Mula sa malayo, nakita niya si Santi na naglalakad patungo sa palengke na may blangkong mukha, walang ngiti tulad ng dati. Pareho pa rin ang kanyang leather jacket, ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila balisa. Sinubukan ni Miguel na pakalmahin ang sarili, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng motorsiklo sa bakuran. Ngunit nang dumaan si Santi sa harap ng bahay, huminto ito sandali at tinitigan siya. Ilang segundo lang, ngunit sapat na para kumabog ng mabilis ang puso ni Miguel. Ang tingin na iyon ay malamig, matalim at parang may alam. Samantala, sa kanilang bahay, si Elena Adinata ay nakaupo sa sala na may nanginginig na mga kamay. Hindi pa niya makalimutan ang nakita niya sa bodega kagabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muling lumilitaw ang imahe ng puting ice chest. Alam niyang hindi siya maaaring manahimik, ngunit natatakot din siyang kung kikilos siya ng padalos-dalos, baka mawalan ng kontrol si Santi. Bandang tanghali, nilakasan ni Elena ang loob na makipagkita kay Aling Nena, isang matalik na kaibigan na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Naupo sila sa maliit na kusina habang umiinom ng tsaa. Nena, may kailangan akong sabihin, pero pakiusap, huwag mong sasabihin kahit kanino, sabi ni Elena na may nanginginig na boses. Tumango si Aling Nena. Namumutla ka. Anong problema? Huminga ng malalim si Elena. Natatakot ako, Nena. Hindi na si Santi ang lalaking kilala ko. Ikinuwento niya ang lahat, tungkol sa mga kahon, sa mga banta, sa dugo at amoy metal na laging nakakapit sa damit ng asawa niya tuwing gabi. Namutla ang mukha ni Aling Nena. Diyos ko, Elena, kailangan mong i-report yan sa pulis.
hindi ito maliit na bagay. Yumuko si Elena, tumulo ang luha sa mesa. Alam ko, pero kapag nalaman niyang nagsalita ako, baka ang mga anak ko ang mapahamak. Habang nag-uusap ang dalawang babae ng pabulong, mula sa malayo, isang lalaking may itim na sombrero ang nagmamasid sa kanila. Mula sa likod ng isang taniman ng kamoteng kahoy, inilabas niya ang kanyang cellphone, nagdial at marahang nagsalita. Boss, mukhang bibigay na ang asawa niya. Maikli ang sagot mula sa kabilang linya. Bantayan mo. Huwag mong hayaang makaalis ng baryo. Pagsapit ng hapon, nakatanggap si Miguel ng isang anonymous na mensahe sa parehong email. Natanggap namin ang iyong video. Huwag kang kikilos ng mag-isa. Kikilos kami ngayong gabi. Manahimik ka at magmasid. Matagal na tinitigan ni Miguel ang screen. Mayroong halo-halong ginhawa at takot. Alam niya ngayong gabi, maaaring magbago ang lahat. Dahan-dahang dumating ang gabi. Muling bumuhos ang ulan, mas malakas ngayon. Mula sa kanyang bahay, nakita ni Miguel ang parehong itim na van na huminto sa harap ng kulungan ni Santi. Patay ang mga ilaw nito. 4 na tao ang mabilis na bumaba. Lumabas si Santi para salubungin sila. Nag-usat sila ng maikli, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng bodega. Kasabay nito, mula sa direksyon ng highway, 2 sasakyang walang marka ang dahan-dahang papalapit, mga pulis na nakasibilyan. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Nagmamasid siya mula sa likod ng kortina habang ang mga operatiba ay tahimik na kumakalat sa paligid ng bukirin. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang gumapang palapit sa kulungan. Sa loob ng bodega, si Santi ay pumipirma sa isang piraso ng papel sa ibabaw ng metal na mesa. Pagkatapos nito, hihinto na ako. Maghanap na kayo ng iba, sabi niya ng walang emosyon. Tiningnan siya ng matalim ng lalaking naka-Amerikana. Ang paghinto ay hindi isang opsyon, Santi. Alam mo ang kahihinatnan niyan. Tumingin pabalik si Santi na may namumulang mga mata. Wala akong pakialam. Bago pa man makasagot ang lalaki, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Sinipa ang pinto ng bodega. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumutok sa mga nagulat na mukha. Sinubukan ng lalaking naka-Amerikana na tumakas, ngunit isang warning shot ang nagpatigil sa kanya. Nanigas si Santi sa kanyang kinatatayuan, nakataas ang mga kamay, maputla ang mukha. Sa labas, nagsimulang maglabasan ang mga residente. Hindi pa tumitila ang ulan, ngunit nakatayo sila sa gilid ng daan, nakatingin sa direksyon ng kulungan. Nagmamasid si Miguel mula sa malayo, nanginginig ang katawan sa pagitan ng ginhawa at takot. Nakita niya si Santi na pinupusasan at inilalabas sa gitna ng buhos ng ulan. Blanko ang mukha ng lalaki, walang pagtutol. Ngunit ang isang bagay na hindi malilimutan ni Miguel ay nang dumaan si Santi sa harap niya. Tinitigan niya si Miguel sandali at nagsalita ng pabulong, halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Akala mo ba tapos na to? At nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, napagtanto ni Miguel na ang raid na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas madilim pa. Ang pagsalakay ng gabing iyon ay yumanig sa buong baryo San Isidro. Kinaumagahan, ang balita ng pagkakaaresto kay Santiago de la Cruz ay mabilis na kumalat na parang apoy sa damuhan. Nagkukumpulan ang mga residente sa harap ng kanyang bahay, na ngayon ay may nakapalibot na dilaw na police line. Ang masangsang na amoy na may halong putik ay naamoy pa rin mula sa kulungan. Sa loob ng bodega, abala ang mga forensic officer sa pag-aangat ng malaking ice chest na naglalaman ng mga preserbadong organo ng tao. Nakatayo si Miguel Pracoso sa malayo, nang hihina ang katawan. Hindi niya akalain na ang kanyang mga hinala ay totoo. Lumapit sa kanya ang pulis na nakasibilyan na namuno sa operasyon, si Major Benitez. Ikaw si Miguel. Tumango si Miguel. Salamat. Ang report mo ay nagligtas ng maraming buhay. Pero simula pa lang ito, seryosong sabi ni Major Benitez. Kailangan ka naming tumestigo. Napalunok si Miguel. Sinabi po ni Manong Santi na hindi pa ito tapos. Ano po ang ibig niyang sabihin? Tumingin si Benitez sa bodega na ngayon ay puno ng mga operatiba. Malalaman mo rin. Ang mga taong tulad ni Santi ay maliliit na piyesa lang.
May mas malaki pa sa likod nito. Samantala, si Elena Adinata ay nakaupo sa outpost ng tanod na may namamagang mga mata. Mula nang arestuhin ang kanyang asawa, hindi pa siya naglakas loob na bumalik sa bahay. Gusto ko lang maligtas ang mga anak ko, bulong niya kay Aling Nena na kasama niya. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pang hindi natatapos, pagsisisi, pangulila, at takot na hindi pa nawawala. Nang hapong iyon, ipinatawag ni Major Benitez si Miguel sa himpilan ng pulisya para magbigay ng pahayag. Sa maliit na silid na puno ng mga papel, ipinaliwanag ni Miguel ang lahat ng kanyang nakita, ang itim na van na walang plaka, ang mga lalaking naka-Amerikana, ang mga kahon na may etiketang T-human organ, at ang pagkakasangkot ni Santi. Pagkatapos makinig ng mabuti, tiningnan ni Benitez ang kanyang kasama. May nakita kaming mga regular na bank transfer sa account ni Santi. Ang nagpapadala ay isang doktor sa Cagayan de Oro na nagngangalang Easy. Ricardo Vargas. Umaabot ng daan-daang libo bawat linggo. Nagulat si Miguel. So, totoo pong hindi ito gawa lang ng taga-baryo. Tumango si Benitez. Naniniwala kaming sangkot sa sindikatong ito ang isang malaking pribadong ospital. Si Santi ay taga-kolekta lang. Ang mga organo ay ipinapadala gamit ang logistics, nakatago bilang frozen na karne ng baka. Sa isang whiteboard sa silid, mga pulang linya ang nag-ugnay sa mga larawan ni Santi, GC. Vargas, at isang taong nagngangalang Marco Soliman, ang lalaking namuno sa operasyon sa bodega. Ngayon ay pinaghahanap na siya. Itinuro ni Benitez ang larawan. Ito ang utak. Isang dating medical intermediary na tinanggal dahil sa kaso ng suhulan sa transplantasyon. Ngayon, nagpapatakbo siya ng iligal na negosyo, kasama ang mga doktor na nangangailangan ng mabilis na organo para sa mayayamang pasyente. Nanahimik si Miguel. Ang imahe ni Santi na laging nakangiti tuwing umaga ay ngayon ay naging bahagi na ng isang madilim na tanikala. Alam po ba ni Santi ang lahat ng ito? Marami siyang alam, sagot ni Benitez. Pero kailangan nating patunayan kung gaano kalalim ang kanyang pagkakasangkot. Nang gabing iyon, siniyasat ng pulisya ang ospital na binanggit ni Miguel sa recording. Sa basement storage, natagpuan nila ang isang freezer na may kodigong ISEF, -14 na, naglalaman ng mga organo ng tao na may peking etiketa bilang laman ng hayop para sa pananaliksik. Ang mga dokumento ng pagpapadala ay nagpapakita na galing ito sa rancho ni Santiago de la Cruz, San Isidro. Ang balitang iyon ay nagdulot ng pagdagsa ng national media sa lugar. Pinuno ng mga reporter ang daan ng baryo. Ang mga kamera ay nakatutok sa mga residente na hindi pa rin makapaniwala. Mabait na tao si Santi, nanginginig na sabi ni Mang Cardo. Tinulungan niya ako noong gumuho ang bukid ko. Paanong masasangkot siya sa pagpatay? Ngunit iba ang sinasabi ng ebidensya. Natagpuan na ng pulisya ang mga digital trace, mga larawan ng transaksyon, at listahan ng pagpapadala na may mga codename ng mga pasyente sa ospital. Sa gitna ng kaguluhan, nagmamasid si Elena mula sa malayo, mahigpit na yakap ang mga anak. Alam niyang may kasalanan si Santi, ngunit sa puso niya, nakikita pa rin niya ang kanyang asawa bilang isang lalaking lumaban para sa kanilang pamilya. Sana'y patawarin siya ng Diyos, pabulong niyang sabi. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Miguel ng tawag mula kay Major Benitez. Ililipat namin si Santi sa Cagayan de Oro para sa mas malalim na investigasyon. Mag-ingat ka, Miguel. Pinaghahanap pa rin si Marco at nag-aalala kaming hindi siya mananahimik ngayong ikaw ang pangunahing saksi. Nanahimik si Miguel. Bumalik ang dati niyang takot. Alam niyang hindi pa tapos ang anino. Masyadong malaki ang sindikatong ito para huminto sa isang pagkakaaresto. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa isang tahimik na daan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero, masyado kang madaldal. Hindi pa tapos magsalita ang ilog. Huminto si Miguel, nakatitig sa kumukurap na screen. Mula sa malayo, ang tunog ng agos ng ilog ay marahang naririnig. Isang payapang lagaslas na ngayon ay parang isang bulong ng banta. Mas mahaba ang gabi kaysa karaniwan. Matapos matanggap ang mensahe ng banta, hindi na makatulog si Miguel Pracoso. Paulit-ulit niyang tinitigan ang screen ng kanyang cellphone, umaasang biro lang ito.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nagmamasid sa kanya. Sa labas ng bintana, hinahangin ang mga dahon ng saging at ang tunog ng ilog sa likod bahay ay parang isang nakakatakot na bulong. Kinaumagahan, nag-report si Miguel kay Major Benitez. Seryoso ang mukha ng opisyal habang nakikinig. Inaasahan na naming mangyayari ito, sabi ni Benitez. Hindi mananahimik si Marco Soliman. Susubukan niyang burahin ang lahat ng saksi. Napalunok si Miguel. Ano po ang dapat kong gawin? Mamuhay ka ng normal. Huwag kang gagawa ng anumang kapansin-pansing pagbabago. Maglalagay kami ng isang tauhan para magmatsyag sa iyo mula sa malayo. Kahit na, hindi na bumalik ang tunay na kapanatagan. Sa tuwing lalabas si Miguel, nararamdaman niyang may mga matang sumusunod. 2 beses niyang nakita ang isang itim na motor na humihinto sa dulo ng eskinita, ang sakay ay naka-full face helmet. Isang beses, may nakita siyang puting sobre sa harap ng pinto na naglalaman ng litrato niya habang kausap ang pulis. Sa ilalim nito ay may magaspang na sulat kamay, tumigil ka bago mahuli ang lahat. Ang takot ay naging isang patuloy na presyon sa kanyang isipan. Ngunit alam ni Miguel na hindi siya maaaring umatras. Nakita na niya ang katotohanan at kailangan itong matapos kahit na buhay niya ang kapalit. Samantala, sa Cagayan de Oro, nagsimula nang mabuksan ang investigasyon sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ify Vargas. Natagpuan ni Major Benitez at ng kanyang team ang mga ebidensya ng bank transfer mula sa isang logistics company patungo sa personal na account ng doktor. Ang mga dokumento ng pagpapadala na nakatago bilang karne para sa pananaliksik ay may kasamang mga tala ng temperatura na tipikal sa pag-iimbak ng organo ng tao. Sa isang panayam sa mga reporter, maikli lang ang sinabi ni Benitez, hindi ito karaniwang kaso. Isang sindikato na kinasasangkutan ng mga medikal na profesional, logistics network, at mga supplier sa lapangan ang kinakaharap natin. Ngunit ng gabing iyon may nangyari sa ospital. Isang nurse na lihim na nagbigay ng impormasyon ay natagpo ang patay sa basement parking. Ang sugat sa kanyang lieg ay pino, parang hiwa ng isang profesional. Napag-alaman ng pulisya na ito ay isang pagpatay na ginawa ng isang bihasang tao. Ang balitang iyon ay lalong nagpabalisa kay Miguel. Sigurado siyang nililinis ni Marco ang mga bakas. At napatunayan ang kanyang kutob. 2 gabi ang lumipas, bandang 11:00, pauwi si Miguel mula sa barangay hall. Tahimik ang daan. Nang dumaan siya sa isang kurbada, biglang may humarang sa kanya. Isang anino ang nakatayo sa gitna ng daan. Miguel Pracoso, malinaw na narinig ang malalim na boses sa gitna ng hangin. Tumayo ng tuwid si Miguel. Sino ka? Humakbang papalapit ang lalaki, nakatakip ang mukha ng maskara. Masyado ka ng maraming alam. Bago pa man makasagot si Miguel, iwinasiwas ng lalaki ang isang mahabang tubo papunta sa kanyang ulo. Mabilis na yumuko si Miguel. Tumama ang tubo sa puno sa likuran niya. Agad siyang tumakbo patungo sa tubuhan, humahingal. Madulas ang lupa kaya't muntik na siyang matisod, ngunit patuloy siyang tumakbo, naririnig ang mabibigat na yabag sa likuran. Bigla, mula sa kabilang direksyon, isang ilaw ng flashlight ang sumindi. Isang malakas na boses ang umalinggaw-ngaw. Pulis! Bitawan ang armas! Lumingon ang lalaking nakamaskara, ngunit huli na. 2 pulis na nakasibilyan ang lumabas mula sa mga halamanan, tinututukan siya ng baril. Sa loob ng ilang segundo, dinapa siya sa lupa. Humihingal si Miguel, nanginginig ang mga tuhod. Lumapit si Major Benitez at tinapik ang kanyang balikat. Naglagay kami ng pain. Alam naming aatakehin kanila. Nagulat si Miguel. Sino po siya? Tiningnan ni Benitez ang lalaking nakaposas na ngayon sa lupa. Ang tunay niyang pangalan ay Rico, isang dating teknisyan sa Mitra Abadi Hospital. Taong tiwala ni Marco Soliman. Nang tanggalin ang kanyang maskara, bata ang mukha ni Rico, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang isang taong matagal nang nawalan ng kaluluwa. Tumawa lang siya ng mahina, isang paos na tunog. Akala niyo ba nanalo na kayo? Nasa labas pa si Marco at hindi niyo alam kung sino talaga ang kalaban niyo. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Tinitigan ni Benitez si Rico ng matalim,
Tingnan natin iyan sa interrogation room. Nang gabing iyon, matapos dalhin si Rico, matagal na nakatayo si Miguel sa gilid ng daan, nakatingin sa ilog na marahang umaagos. Sa ibabaw nito, ang liwanag ng buwan ay malabong kumikinang, ngunit sa kanyang pandinig, ang tunog ng tubig ay hindi na payapa. Alam niyang mayroon pang umaagos sa ilalim ng ibabaw, isang bagay na mas malaki, mas madilim at hindi pa tapos. Mainit at masikip ang interrogation room sa himpilan ng pulisya sa Cagayan de Oro. Ang ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ni Rico na ngayon ay nakaupo sa isang bakal na silya, nakaposas. Sa tapat niya, si Major Benitez ay nakatitig na walang emosyon. Sa sulok ng silid, tahimik na nakatayo si Miguel Pracoso, hiniling na dumalo bilang saksi. Sige, Rico, kalmado ngunit mariin ang boses ni Benitez. Para kanino ka talaga nagtatrabaho? Tagapamagitan lang si Marco Soliman, hindi ba? Ngumisi si Rico. Kung sasagutin ko yan, sa tingin niyo ba buhay pa ako bukas? Kumatok si Benitez sa mesa. Kung mananahimik ka, hindi ka rin magtatagal. Pero kung magsasalita ka, mapoprotektahan ka namin. Matagal na tinitigan ni Rico ang mesa, pagkatapos ay bumuntong hininga. Si Marco ay hindi ang pinuno. Isa lang siyang kolektor, tulad ni Santi. Sa itaas niya, may iba pa. Isang taong tinatawag naming donator. Sumandal si Benitez. Ang pangalan niya ay EC. Ricardo Vargas, sagot ni Rico. Lahat ng transaksyon, lahat ng pagpapadala, lahat ng dokumento sa ospital, siya ang nag-aayos. Kami, tagasunod lang. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Madalas na niyang naririnig ang pangalang iyon, ngunit ngayon, ito ay parang isang patalim. Tinitigan ni Benitez si Rico. May pruweba ka ba? Tumango si Rico. Nasa lumang server ng ospital. Nagtago si Marco ng kopya ng lahat ng transaksyon doon, para kung sakaling traidurin siya ni Easy. Vargas. Aktibo pa ang server na iyon. Tumingin si Rico sa orasan sa dingding. Siguro hindi na magtatagal. Kapag nalaman niyang nahuli ako, buburahin niya ang lahat. Agad na tumayo si Benitez. Aalis tayo ngayon. 3 oras ang lumipas, ang sasakyan ng pulis ay mabilis na tumatakbo patungo sa Cagayan de Oro. Kasama si Miguel sa likod, tahimik. Huminto sila sa isang gusali ng ospital na mukhang tahimik na. Isang AT forensic team ang naghihintay na sa basement kung saan nakalagay ang server. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong. Ang ugong ng mga bentilador ng server ay parang mabilis na tibok ng puso. Agad na binuksan ng team ang mga computer, pinapasok ang security system ng ospital. Ang unang 5 minuto ay naging maayos, hanggang sa biglang nag-vibrate ang monitor at lumabas ang isang otomatikong mensahe. Unauthorized access detected. System wipe in 30 seconds. Alam niyang pumasok tayo, sigaw ng isang teknisyan. Agad na nag-utos si Benitez. Kopyahin lahat ng mahahalagang file ngayon. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ng mga teknisyan sa keyboard. Ang oras ay tila bumagal. 20 segundo 15 10 transfer complete, sir. Sa isang iglap, naging itim ang lahat ng screen. Nakuha natin ang ilan, sabi ni Benitez. Ang mga file na matagumpay na nakopya ay nagpapakita ng listahan ng mayayamang pasyente, petsa ng operasyon, at ang kodigong isafe, negatibo 14 na, pareho sa natagpuan sa bodega ni Santi. Isa sa mga huling file ay naglalaman ng listahan ng mga bayad na may kolumna na nakasulat, transfer to personal account, EC. Ryu. Sapat na iyon para idiin si EC. Ricardo Vargas. Ngunit bago pa sila makaalis, nakatanggap ang isang pulis ng mensahe sa radyo. Major, may natagpuan kaming nasusunog na sasakyan sa labas ng syudad. Sa loob, may bangkay ng lalaki na may matinding paso. Posibleng si Marco Soliman. Tiningnan ni Benitez ang blankong screen sa harap niya. Pinatahimik na siya, bulong niya. May nagtatakip ng lahat ng bakas. Nang gabing iyon, dinala nila ang lahat ng datos sa headquarters. Kasama si Miguel na nakaupo sa isang silid, sinusubukang unawain ang nangyayari.
Akala niya matatapos na ang kaso matapos mahuli si Santi, ngunit mas malalim pa pala ang nabuksan. Tinapik siya ni Benitez sa balikat. Ginawa mo ang tama, Miguel. Pero ngayon, kailangan mong mag-ingat ng husto. Kapag nalaman ni E.C. Vargas na sangkot ka, hahanap din siya ng paraan para patahimikin ka. Dahan-dahang tumango si Miguel. Hindi po ako aatras, sir. Masyado na po akong maraming nakita. Ilang oras ang lumipas, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Marco. Isinulat ito ng media bilang isang aksidente, ngunit alam ni Benitez at ng kanyang team na ito ay isang execution. At kung totoo ngang si E.C. Vargas ang nasa likod ng lahat, isang bagong digmaan ang kasisimula pa lang. Nang lumabas si Miguel sa gusali ng pulisya, bago mag-umaga, isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Madilim pa ang langit, ngunit sa silangan, may manipis ng liwanag ng bukang liwayway. Huminto siya sandali, nakatingin sa syudad na nagsisimula ng gumising. Sa kanyang puso, isang determinasyon ang nabuo. Kung hindi kayang abutin ng pulisya ang lahat, siya na mismo ang hahanap ng katotohanan. At mula sa malayo, sa isang mataas na gusali ng ospital, may isang taong nakatingin mula sa bintana. Si E.C. Ricardo Vargas, na may manipis na ngiti sa mukha, ay dahan-dahang isinara ang kurtina. Bagong bukang liwayway sa Cagayan de Oro, ngunit ang gusali ng Mitra Abadi Hospital ay mahigpit ng binabantayan. Sa ikapitong palapag, sa opisina ng direktor, si E.C. Ricardo Vargas ay nakatayo suot ang kanyang puting Amerikana, nakatingin sa syudad na nagsisimula ng maging abala. Sa kanyang mesa, isang tasa ng kape ang umuusok pa, at sa screen ng kanyang laptop, malaking nakasulat ang balita, Sindikato ng Organ Trafficking sa Bukidnon, Bistado. Pangunahing suspect, pinaghahanap. Ngumiti ng manipis si E.C. Vargas. Isinara niya ang laptop at bumulong. Ang paghahanap ay para lang sa mga nahuhuli. Samantala, sa himpilan ng pulisya, inihahanda na ni Major Benitez at ng kanyang team ang arrest warrant. Sapat na ang digital na ebidensya mula sa server para idiin si E.C. Vargas. Ngunit ang problema ay hindi lang batas, ang taong iyon ay may malawak na koneksyon, mga abogado, opisyal, at maging mga politiko na nagbubulag-bulagan para sa pera. Kung magkakamali tayo ng hakbang, makakawala siya, mariing sabi ni Benitez. Huhulihin natin siya ngayong gabi, tahimik. Subalit, hindi inaasahan, mas maagang dumating si Miguel Pracoso na may tensyon sa mukha. Sir, may natanggap akong mensahe mula sa isang anonymous na numero. Sabi, ililipat daw ni E.C. Vargas ang lahat ng ebidensya ngayong gabi gamit ang isang logistics warehouse sa labas ng syudad. Tinitigan siya ni Benitez ng matalim. Sigurado ka ba? Tumango si Miguel. Mula po sa lumang account ni Rico ang mensahe, bago pa siya ilipat. Saglit na nag-isip si Benitez. Kung totoo to, ito na ang huli nating pagkakataon. Pero malaki ang panganib. Armado ang mga tauhan ni Vargas. Tumingin ng diretso si Miguel. Sasama po ako. Kailangan kong makitang matapos to. Nang gabing iyon, dalawang sasakyang walang marka ang dahan-dahang tumakbo patungo sa Tirta Mandiri Warehouse, isang logistics complex sa labas ng syudad. Manipis ang ulan kaya't madulas ang daan. Mula sa malayo, malabo ang ilaw ng bodega. Ilang lalaking nakaitim na uniforme ang naglilipat ng malalaking kahon papasok sa isang refrigerated truck. Nakikita na ang target, bulong ng isang pulis. Sumenya si Benitez. Hintayin nating handa nang umalis ang truck bago tayo sumalakay. Ngunit bago pa sila makakilos, isang maliit na pagsabog ang narinig mula sa kaliwang bahagi ng bodega, ang tunog ng isang bakal na pinto na sinipa mula sa loob. Mula roon, lumabas si E.C. Vargas, tense ngunit kalmado ang mukha. Inaalalayan ng dalawang armadong lalaki, mabilis siyang naglakad patungo sa truck. Nandyan siya, hindi sinasadyang sigaw ni Miguel. Huli na. Nagpaputok ang isa sa mga bantay. Ang bala ay dumaan, tumama sa pader na semento, ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Miguel. Gumanti ng putok ang mga pulis. Ang ingay ng barilan ay bumasag sa gabi, kasabay ng mga kislap ng liwanag sa pagitan ng mga metal na kahon. Protektahan si Miguel.
Hulihin si Vargas ng buhay, sigaw ni Benitez. Nagtago si Miguel sa likod ng mga kahon, ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib. Nakita niya si Iusay. Vargas na paakyat na sa truck, sinusubukang tumakas. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas si Miguel mula sa pinagtataguan, tumakbo habang iniinda ang sakit sa balikat na nadaplisan ng bala. Tumalon siya sa gilid ng truck habang nagsisimula itong gumalaw. Gamit ang natitirang lakas, umakyat siya sa pinto sa likod. Halos mahulog siya nang umalog ang truck. Sa loob, nakita niya ang mga puting kahon na may parehong sulat, Human Organ F, negatibo 14 na. Lumingon si Iusay. Vargas, kalmado ang mukha kahit pawisan. Hindi ka dapat nakialam, bata. Nagnalit ang ngipin ni Miguel. Ikaw ang dapat tumigil sa pagtrato sa tao na parang paninda. Umindayog ang truck nang dumaan sa isang matalim na kurbada. Nahulog si Miguel, tumama sa isang metal na estante. Samantala, hinugot ni Iusay Vargas ang baril mula sa kanyang Amerikana. Saktong magpapaputok na siya nang marinig ang papalapit na sirena ng pulis. Pinalibutan na ni Benitez at ng kanyang team ang daan. Sinubukan ni Iusay Vargas na umikot, ngunit dumulas ang truck sa basang daan at bumangga sa bakod ng bodega. Isang malakas na kalabog ang umalingaw at nagsimulang umapoy ang makina. Gumapang palabas si Miguel mula sa bintana, duguan ngunit may malay. Sinalakay ng mga pulis. Hinila si Iusay Vargas palabas, nakaposas na. Ang kanyang mukha ay walang anumang pagsisisi. Akala niyo ba nanalo na kayo, malamig niyang sabi kay Benitez. Marami pang katulad ko. Kailangan ng mundo at laging may magbebenta. Tinitigan siya ni Benitez ng matalim. Pero hindi sa lupang ito. Ang gabi ay nagtapos sa mga sirena at amoy ng nasusunog na gasolina. Nakaupo si Miguel sa gilid ng daan, nanginginig ang katawan. Lumapit si Benitez at tinapik ang kanyang balikat. Ginawa mo ang higit pa sa sapat. Ilang araw ang lumipas, opisyal na inanunsyo ang balita, si Iusay Ricardo Vargas ay naaresto. Ang pinakamalaking sindikato ng organ trafficking sa rehiyon ay nabuwag. Ngunit para kay Miguel, ang katapusang iyon ay mayroong kakulangan. Sa sementeryo, mag-isa siyang nakatayo, nag-aalay ng bulaklak sa isang puntod na walang pangalan. Bumulong siya ng marahan. Tapos na ang lahat, Manong Santi. Pero ang kasalanang ito ay mananatiling babala para sa ating lahat. Marahang umihip ang hangin.